Magandang araw. Pamilyar ba kayo sa shell na to? Alam nyo ba kung ano ito? Pwes, halina't sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ito. Ito ay tinatawag na giant triton snake o mas kilala sa pangalang triton horn. Nakuha niya ang pangalang triton horn dahil sa sinasabing kwentong ito ang ginamit ni Triton bilang isang torotot. Alam niyo bang kaya nitong umabot sa laging 2 talampakan? So paano ito nakakalakad o nakakagalaw? Ang giant triton ay gumagamit ng kakaibang paa para gumapang sa bato at mga corals. Nakatutulong din ang kanyang pahabang shell para sa mas madaling paggalaw. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng kanyang paa at pahabang shell ay nakatutulong sa mas madali nitong paggalaw at ito ay isang remarkable adaptation ng giant triton upang mabuhay sa karagatan. At alam nyo ba ang giant triton ay isang carnivorous species? At isa ang crown of thorns na isa sa mga paborito niyang pagkain. Ang giant triton ay gumagamit ng antena o tinatawag na proboscis upang ma-detect niya ang kanyang pagkain. Ang kanyang ngipin ay tinatawag na redula ay kanyang ginagamit para mabutas at makain ang crown of thorns. At ang giant triton ay may pambihirang abilidad upang iwasan ang makamandag na tinik ng crown of thorns. Ang isang babaeng triton ay may kaya lamang maglabas ng daan-daang itlog upang kaya nitong bantayan sa loob ng 30 to 60 days nang hindi kumakain. Ginagamit niya ang kanyang mga paa upang araw-araw nitong linisin ang kanyang mga itlog. At katulad ng ibang mga species, ang giant triton ay nanganganib na ring maubos dahil sa pollution. And to save the ocean, we must reduce plastic waste. Recognize that your behavior and action has an impact on the ocean. Small changes collectively make a big difference. Sana'y marami kayong natutunan sa akin. Hanggang sa muli.